Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robbie Medina at ngayong araw po, February 18, 2025, araw ng Martes, ay samahan ninyo akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay nagkukomunyon ba kayo? Bakit importante ito? Communion. At ang paksa po natin ay magmumula sa unang Korinto Kapitulo 11 verso 23 hanggang 26. Sinasabi rito, ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nang gabing siya ay pinagkanulo, ay kumuha ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, kunin ninyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan. Sinabi niya, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. At para naman po sa ating katotohanan ngayong araw, unang-una, communion is fellowship with the real presence of Christ. Sa ikalawa, communion is a remembrance of the death and resurrection of Christ until He comes again. At ikatlo, communion spiritually nourishes the believers. Ang pinatutungkalan po ng ating katotohanan ngayong araw ay ang komunyon ay isa sa mga mahalagang gawain or mahalagang dapat nating ginagawa bilang Kristiyano, dahil dito inaalala natin yung pagkamatay, kung paano pinahirapan ang ating Panginoong Jesucristo, kung paano siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at tinubos niya ang ating mga kasalanan, at gayon din kung paano siya muling nagbalik. At ang komunyon ay kumbaga pagkain ng kaluluwa natin yan. Kumbaga parang kapag nag-communion tayo, pumapasa atin ang ating Panginoong Hesus. At para naman po sa ating applications ngayong araw, how to administer the Lord's Supper. Unang-una, pray and confess our sins to God. Manalangin tayo, ipagpasa Diyos natin lahat ng mga nagagawa nating kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran. Humingi tayo ng genuine na kapatawaran sa ating mga nagagawang kasalanan. At huwag na nating ulitin pang muli yun. Sa ikalawa, meditate on the death, resurrection, and the second coming of Jesus. At ikatlo, read 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26 and partake of the body and blood of Christ. Yun nga yung kaninang binanggit natin na verse, kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo bago siya ipagkanulo, bago siya dakipin, kung ano yung kanyang ibinahagi sa kanyang mga apostol. At yun lamang po, para tapusin ang ating devotion ngayong araw, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for the blessings of communion. It is a reminder of your love and sacrifice. As I partake, help me to recognize Christ's real presence and remember His death and resurrection. Let this sacred meal nourish my soul and strengthen my faith. Forgive my sins and cleanse my heart as I come before you. May I never take this lightly, but always with reverence and gratitude. Fill me with hope as I wait for Christ's return. Help me to live each day in the power of His resurrection. In Jesus' mighty name, Amen. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po. God bless us all.